Yan pala yung labas ng bahay namin. O 'di ba kapunuan. Parang nasa bukid din. Hindi ganito talaga sa probinsya. Sariwa ang hangin. Bahay namin yan guys, hindi lang halata. Pero puro puno ang nandiyan. Umaraw ngayon kaya lalabas ako. Maglalakad-lakad. Yan yung labasan namin papuntang labas. Malayo pa talaga yung kalsada. Ayan, pinakita ko sa inyo kalsada. Medyo malayo pa sa amin yan. Doon kami sa dulo. Diyan ako naglalakad eh. Siyempre, hindi ko pa kaya ulit punta ng park na mag-isa. So, diyan lang muna ako maglalakad at least, 'di ba, kahit papaano nakakapag-walking. At ayan, nagluto na naman ako ng upo na naman. Alam niyo naman mga ka-stroke, simula nung na-stroke ako, usually gulay talaga ang kinakain ko. Pero dapat balance tayo. Pero gulay is life kasi nandyan lahat yung mga vitamins. Kaya gulay. Pero syempre, paunti-unti nag-iista. Kailangan mag-ista, kailangan din ng konting chicken. Pero ako kasi, ang kinakain ko lang is tofu. Hindi na ako nagkakarne. Tofu na lang kasi may problema yung kidney ko, 'di ba? So, nagto-tofu na lang ako, nag-iisda lang ako, pinipili ng isda natin. At syempre, gulay is life. So, yun na lang. Wala na. Hindi na ako ng mga shellfish, mga kung ano-ano na pusit. Wala, hindi ko na makakain yun. Parang hanggang panaginip na lang yun, guys. Pero malaki naman tulong sa katawan natin. Syempre, papasok lang natin yung mga kailangan ng katawan natin. Yun. Kaya gulay is life. Kaya nag-upo naman ako kasi lagi na lang akong ampalaya. Pero maganda yung ampalaya, nagpapababa na ng dugo yun eh. Actually, nagpa-check up pa nga lang ako eh. Pero okay naman yung glucose ko. So, ayan. Normal naman siya. Yun lang, problema sa akin. Yung ibang talaga sa ihi ko, may problema talaga. Ayun, alam niyo, pag simula nung na-stroke ako, ang dami ng komplikasyon din. Hindi lang isa dahil sa stroke ka, syempre ang dami ding sakit na pumapasok minsan. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa pagkain. Ganyan ako, maghiwa. Ayan. Kasi syempre hindi pa malakas yung isang kamay. Pero ginagamit ko pa rin siya. Kung nakikita nyo lagi yung videos ko, ginagamit ko siya lagi kahit nahihirapan ako. Ganun talaga eh. Kailangan talaga eh pagdaanan natin yung paghihirap para makaraos tayo, 'di ba? Hindi naman magic yung sakit natin na ayan na, agad. Kinabukasan okay agad. Syempre, kailangan natin maghirap muna bago tayo makarating sa gusto nating marating. Syempre, iwasan natin yung stress. Alam niyo na, paulit-ulit kong sinasabi kasi may mga taong alam ko, mga ka-stroke natin, nanonood sa akin, nagsabi sa akin na pag napapanood kita, nawawala yung stress nila. So, naging masaya ako dun. Sobrang masaya kasi at least kahit papano, di ba, nakakatulong ako. Naman kasi kailangan maging able tayo, maging okay yung katawan natin para makatulong sa ibang ka-stroke natin or sa ibang tao, di ba? Advices, sobrang malaking tulong yan sa ibang tao din, emotionally, kasi alam ko mga ka-stroke, nung na-stroke tayo, naging masyado tayong emotional sa sarili natin, masyado tayong matampuhin. Kahit ako kasi, ganun din kasi ako. Nung una, hindi ko pa yan masyadong napapansin talaga. Akala ko normal lang. Pero ang totoo yan, sabi ko, lahat ng mga ka-stroke na nakausap ko, ganung sinasabi. Kaya sabi ko, oo nga no, ganun din ako. So, parang, simulang na-stroke, masyado akong emotional, madaling umiyak, lahat-lahat, emotional, madaling magtampo. So, ganun tayo, kailangan din natin ng parang iniintindi tayo kahit paano, diba? Pero syempre, iba-iba din ng tao. Kaya alam kong tayo lang din nagkakaintindihan kasi tayo para parehas yung na-experience natin emotionally. So, sabi nung nakausap ko, laban lang tayo kasi wala tayong choice eh. Totoo naman yan. Wala tayong choice kundi lumaban at binigay sa atin ito kasi kaya natin. Kaya kaya natin yan. At kailangan palakasin natin yung loob natin sa lahat ng gagawin natin para syempre sa utak kasi natin nagka-problema tayo. Para sa utak natin susunod yung katawan natin. Nasanay na pala ako magbalat ng mga binabalat. Wala kasi ako pillar. Pero dahil sa pagpa-practice ko, hindi pa practice. Hindi, dahil sa ginagawa ko yan lagi. Kaya siguro, nasanay na ako kahit papado. Kahit hindi pa okay yung kamay ko. Ganun talaga. Kailangan talaga nating masanay. Sa umpisa lang yan mahirap. Pero pag nasasanay ka na,
madali na lang sa'yo. Katulad sa akin, hindi naman gano'n kadali. Syempre, nahirapan pa ako. Pero nasanay na ako na ginagawa ko yan. Kaya, hindi na ako susugatan. Hindi naman talaga ako nasugatan dati. Hindi na ako natatakot na humawak ng kutsilyo kahit hindi pa okay yung isa kong kamay. Syempre, mga kasyo, kailangan din natin mag-ingat. Syempre, kutsilyo yan eh. Kailangan natin pag-aralan kung paano gamitin ng maayos. Kasi hindi natin controlled yung kamay natin eh. Kahit ako hindi ko controlled. So, kaya nilalagay ko siya sa right side. Tapos, ang nagko-control lang talaga yan is yung malakas kong kamay, yung left side ko. Kaya, yan, nakakahiwa-hiwa ako kahit pa paano. O, diba? Parang tamang hawak lang yung right side ko. Yan. So, ingat-ingat din tayong lahat mga ka-stroke sa mga ganyang bagay. Huwag nating pilitin kung hindi kaya kasi baka lang masugatan, ganyan. Kaya try ko rin ihawak yung kamay ko. Tignan nyo, okay, nahawak ko yung kamay ko mapunta dyan. Doon lang sa cellophane para sa basura. Kasi hindi pa niya kayang kumuha ng basura. Kaya, yun, hinahawak-hawak ko muna siya. Kaya kayo guys, huwag kayong matakot. I-try nyo. Pero kung hindi kaya, wag muna. Pero pag alam niyo sa sarili niyo na, kaya ko to. Alam niyo na kaya niyo na gawin, na kaya ko to, gawin niyo. Pero dahan-dahan lang. At saka syempre mag-ingat tayo kasi safety first. Wag lang natin pipilitin yung sarili natin ha. Kasi hindi maganda para sa atin din. Napilitin natin ng sobrang sarili natin kahit hindi pa natin kaya. Pumunta pala ako sa hospital. Ayan. Makita niyo yung lugar namin. Diyan kami sumasakay. Syempre nag-commute lang kami. Mahirap siya kasi lagi umuulan. Pero okay lang. Kailangan din kasi magpa-check up. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Maraming salamat guys sa inyo. Pagpasensyahan niyo na kung hindi ko kayo na-replyan kasi nabibisi talaga ang lola niyo. Kasapit din kasi ako nagkasipon kaya ganito ang boses ko. Next time ulit guys. Bye-bye.